Bago tayo magsimula, tayo muna ay tumayo at manalangin. Magandang umaga mga mag-aaral. Kumusta naman ang mga naging huling araw ninyo? Maayos ba? Mabuti naman kung ganon. Bago kayo umupo, tignan muna ninyo ang ilalim ng inyong mga upuan at pulutin ang mga kalat. Ngayon naman ay nais kong ipaalala ang ating mga alituntunin sa ating silid-aralan. Maaari nyo bang basahin ng sabay-sabay? Tama! Lagi tayong sumunod sa mga patakaran, aktibong makilahok sa mga gawain, maging handa at maging epektibong mangungusap sa mga kaklase at guro, maging magalang at maging marespeto, alagaan ng mga kagamitan at kapaligiran at tulungan ng mga kaklase. Malinaw ba mga bata? Ngayon naman ay nais kong malaman kung meron bang lumiban sa ating klase ngayong araw. Nagagalak akong malaman na walang lumiban sa klase natin ngayong araw. Handa na ba kayong matuto? Bago tayo maglakbay patungo sa puso ng Asya, balikan muna natin ang nakaraang hinto. Naalala niyo pa ba ang Iron Curtain at ang Berlin Wall? Sino sa inyo ang makakapagsabi kung paano hinati ng Cold War ang mundo sa dalawang panig? Yes, Ryan? Tama, ang mundo ay naging parang isang malaking chessboard sa pagitan ng USA at USSR. Ngayong araw, titignan natin ang isang bansa na naging biktima ng larong ito. Bago tayo pumasok sa ating bagong paksa, gusto ko munang tanungin kayo. Sa isang labanan sa pagitan ng isang dambuhalang elepante na kompleto sa gamit at isang maliit na langgam na walang anuman kundi ang kanyang tapang, sino sa tingin ninyo ang mananalo? Marahil lang nasa isip nyo ay ang elepante, di ba? Pero sa kasaysayan ng mundo, may mga pagkakataong ang maliliit ay nakakapagpabagsak ng malaki. Ngayon may inihanda akong isang mabilis na gawain para mas lalo nating maintindihan ang konseptong ito. Handa na ba kayo? Nakikita niyo ba kung ano ang nasa larawan? Pamilyar ba kayo sa kanila? Ito ay ang kwento ni David at Goliath, isang maliit na pastol laban sa isang dambuhalang higante na may kumpletong baluti at malaking espada. Sa tingin ninyo, sa unang tingin pa lang, sino ang siguradong tumba rito? Tama, dahil sa laki at armas, parang walang pag-asa si David. Pero alam niyo ba na sa kasaysayan ng ating mundo, may isang bansa na itinuturing na David, maliit, mahirap at tila walang laban. At hinarap nito ang Goliath ng Cold War, ang dambuhalang Unyong Soviet o USSR, na may mga tangke at fighter jets. Ngayong araw, alamin natin kung paano kaya tinalo ng David ng Asya ang Goliath ng Europa. Handa na ba kayong malaman kung bakit tinawag ang Afghanistan na libingan ng imperyo? Kung handa na, itaas ang inyong mga kamay at sabihin game na teacher. Isipin ninyo, ang mga Soviet ay parang mga robot na di makina, habang ang mga mujahideen naman ay parang mga anino sa dilim. Hindi mo sila nakikita pero bigla na lang silang aatake sa kabundukan. Sa pisara, pagkumparahin ang Soviet Red Army na moderno, maraming armas at tangke at ang mujahideen na lokal, guerrilla warfare at matatapang. Noong 1979, pumasok ang dambuhalang Soviet Red Army sa Afghanistan. Akala nila matatapos ang gulo sa loob ng ilang linggo lang, pero hindi nila inaasahan ang mga mujahideen. Class, ang mga mujahideen ay hindi mga sundalong may uniperme. Sila ay mga lokal na magsasaka at mamamayan na handang mamatay para sa kanilang bansa at relihiyon. Gamit ang kanilang kaalaman sa matatarik na bundok, gumamit sila ng guerrilla warfare, parang hide and seek, pero may dalang panganib. Sa tingin ninyo, bakit nahirapan ang mga tangke ng Soviet sa mga bundok?